Hello everyone and hello Gemini. Ito ang reading ninyo para sa year 2026. We will look in the energies for the year 2026 and anong mga advice cards ang gustong ibigay ng universe para sa iyo. Nawala tayo ng saglit, but we are back. If you are new here, welcome. Ang goal ng channel na ito is to give guidance, sourcing the light from the Creator with good intentions para may positive energies ang lahat. So, please follow or subscribe. Sobrang importante ng inyong suporta para makontinue natin ang readings dito. So, your first advice card, Gemini, or your first card rather, is the Page of Wands. And you also have the Knight of Pentacles. So sinasabi dito na yung energy mo going in the year or yung energy mo right now ay all about kung ano yung ambitions mo sa buhay mo. Ano yung activities or career na gusto mong mangyari, ano yung passion mo, ano yung mga gusto mong gawin. Ano ba yung nagiging inspiration mo siguro or nagkakaroon ka ba ng aspirations to do something else, but at the same time, Gemini, yung resources mo at yung time mo okay naman, hindi naman sobrang kulang at hindi naman din sobrang dami. So nakikita ko dito na meron kang mga pinapangarap. Pero yung kakayahan mo to do things, minsan kinukulang ka sa pag-e-effort or paggawa ng paraan para magkaroon ka ng pagkakataon to create the things that you love. For example, gusto mong magkaroon ng extra income, minsan meron ka namang oras pero hindi mo siya ginagamit. So yun yung nakikita ko dito, Gemini, na nagiging situation mo. Gemini, you also have this energy na minsan binabalanse mo kung ano ba yung mas importante. Minsan nahihirapan ka kasi na magkaroon ng adjustments sa nangyayari around you. Minsan kasi posible kasi na hindi ka pa handa sa mga nagiging pagbabago sa buhay mo or parang hindi mo pa nilelet go yung mga nagiging nakasanayan mo in the past. Hindi ka ganun kapag-adjust sa ginagalawan mo ngayon. So parang hindi nag-upgrade pa yung mindset. Yun yung nakikita ko dito kasi nahihirapan ka pang mag-adjust. Actually, kaya mo naman It's just that hindi ka nga lang sanay. Nakikita ko dito na minsan nagpapanik ka kung anin bang unahin mo. Yung love life mo ba? O kaya ang iyong trabaho or whatever it is, may iba ka pa bang pangarap na gustong gawin? Meron ka bang, kung ano man yan, Gemini. Ito ay nagkakaroon ka ng adjustments kung ano yung uunahin mo. Kung ano yung gagawan mo, bibigyan mo ng effort. In the past, Gemini, nakita ko na napaka-protective mo sa sarili mo, napaka-protective mo sa kung ano yung merong mong assets. Possibly, meron kang pera at sobrang guardyado siya sa sarili mo. Hindi mo siya binibigyan ng pagkakataon na mapunta sa iba, manakawan ka, or talagang matipid ka. Kung ano man yung meron mo noon, hindi ka ganun ka open sa ibang tao. Hindi ka ganun ka all out. Kasi medyo nagtatago ka Ang energy nito napaka sa akin lang, sarili ko lang, hindi ako lalabas ng bahay kasi medyo ayoko magtiwala, ganyan. Pero Gemini, nakikita ko sa energy mo na you're actually very hardworking. Ang dami mong ginagawa. Madami kang pinagtatrabahuhan. Minsan nga napaka dami mo ng responsibilidad sa buhay na nagiging stressful na siya para sa'yo. Nakikita ko kasi dito na yung focus mo is
para doon sa tinitirhan mo, para doon sa importante para sa'yo. Nakikita ko naman na you are having fun, pero kung talagang kinakailangan at kung ano yung kailangan gawin, ay binibigay mo ang lahat, pinubuhos mo naman kung ano yung kailangan na trabaho ay ginagawa mo talaga, Gemini. In 2026, Gemini, nakikita ko sa sarili mo, nakikita ko sa energy mo na magpaplano ka at makikita mo kung paano yung mga desisyon na kailangan mong gawin. Nagkakaroon ka ng mas malinaw na pag pag pagpaplano, pagdedesisyon, kung ano man ang gusto mong marating sa buhay mo, kung ano man gusto mong gawin mo sa 2026 mo, nakikita ko dito na hindi man agad-agad right now na bago mag 2026 ay madami ka ng pinaplano. Pero in 2026 nakikita ko na magkakaroon ka ng ganong klaseng mindset na sandali lang. Kailangan ko yatang simulan na gumawa ng paraan para mangyari ang plan A, plan B dito sa buhay ko na kailangan ko na palang gumawa ng paraan. So, andun yun, Gemini, nakikita ko siya rito for you. Gemini, nakikita ko may mga tao around you. Hindi ko alam kung ito ba ay pinagkakatiwalaan mo or inaasahan mo. Pero may mga tao around you na hindi siya ganon ka hardworking, hindi siya ganon kasipag, hindi siya ganon ka sinop, hindi siya ganon ka katalino, or hindi siya ganon ka mag-isip, hindi siya nag-iisip masyado. Kasi hindi siya masyadong kumikilos eh. Yun yung dating nito sa akin, Gemini. I'm so sorry. Pero I don't know if this is right or wrong. Pero yun yung nakikita ko dito. And sinasabi nga rito na hindi ito yung role model or hindi ito yung talaga sa'yo. Kasi, well, medyo pabigat talaga siya, Gemini. But nakikita ko sa sarili mo din, nakikita ko din sa energy mo. Rather, Gemini, na you are choosing to actually leave the emotional baggage behind or parang iwanan mo na lang yung nangyayaring iyon sa buhay mo. Kumbaga, hindi mo siya hinaharap pero iniiwan mo na lang, ina-abandon mo in other words. Hinayaan mo na lang, parang wala ka na kasing magawa. Ganun na lang yung dating nito. Gemini, ang advice sa'yo for 2026 is maging mapili, maging mapanuri, at taasan ang standards. Pagdating sa mga ino-offer, sinasabi sa'yo, ina-explain sa'yo, kinakausap ka ng mga tao, maging mataas yung standard mo, maging mapili ka. Kasi minsan, nadadala ka sa bola, Gemini. Nadadala ka sa mga maliliit na gestures na wala namang laman, na hindi naman totoo, na hindi naman nakakatulong para sa'yo. Sinipsipan ka lang ng konti, sinabihan ka lang maganda, gwapo, nagsorry ng konti, okay na. So, yun yung mga bagay na kailangan mong taasan yung standard mo, Gemini. So, nakakagulat to kasi akala ko is all about ambitions and whatnot. Kung ano man yung mga gusto mong marating for you. Pero ito yung sinasabi sa'yo, maging mapili ka, Gemini, pagdating sa mga ino-offer ng mga tao sa'yo. In-offer, hindi lang to job offer, hindi lang ito pera, hindi lang ito deals, ganyan. Pero pati yung mga sinasabi ng mga tao sa'yo or yung mga gusto nilang paniwalaan mo, maging mapili ka. Hindi ko sinasabing lahat ay magiging sinungaling or magiging masama ang intention nila sa'yo, pero maging mapanuri ka. Kasi yun yung naggagawa ng pabigat para sa'yo, Gemini, kailangan mong maging mapanuri. Dahil minsan, baka akala mo okay na yon pero hindi pa pala, aasahan mo, mali pala. Bibigyan mo ng pagkakataon, bibiguin ka pala. Gemini, yun yung ibig sabihin nun. Kung kaya mo yun gawin, Gemini, na maging mapili, doon mo makikita yung liwanag, doon mo makikita yung clarity ng pangyayari sa buhay mo, doon ka makakapag-prepare. Kasi natatanggal yung mga unnecessary na mga bagay na pinapakita ng mga tao sa'yo, pinapaniwala nila sa'yo, na sumisip sila sa'yo. Kung mawawala yung mga yun, kumbaga,
yung noise na yung mga noise na nasa paligid mo, kung mawawala lahat ng yun, sobrang ganda ng focus mo. Sobrang makikita mo lahat ng importante para sa'yo at makakagawa ka ng mga posibilidad para sa sarili mo para palaguin kung ano man yung meron mo at kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Ang dami kasing ang dami kasing rason para sa'yo na hindi ka maniwala sa ibang tao dahil nga sa mga nangyayari in the past for you. Kaya siguro napakalakas ng kapit mo sa security, lakas ng ah, ga, paniniwala mo na dapat hindi ka masyadong magtiwala, ganyan. Kasi andun na yun eh. May mga tao talaga around you na hindi mo pa siguro natututunan ah, na bitawan yung ganitong klaseng mga tao na hindi naman maganda ang energies nila to begin with. Ikaw kasi you are trying to move up, pero kung ang mga kasama mo, kung yung mga lagi mong nakakasalamuha or yung mga ine-entertain mo ng mga tao, pwede din yung mga kaibigan lang to na hindi naman talaga sila agree or hindi naman sila matutuwa para sa iyo para ikaw ay umangat. So, doon ka lang sa mga tao na feeling mo talaga ay you can trust. Uh, Taasan mo ang standard mo, Gemini. And doon mo makikita yung mas malinaw na mga reality or mas malinaw na possibility at mas malinaw na future para sa sarili mo. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube, and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang ang pag-share to support this channel para blessings lang ang umikot sa community natin. So, your first advice card, Gemini, is obstacles and blocks are lifted. All your good personal work and your positive energy shift have overcome previous obstacles, and blocks are lifted away. You will now experience progress and forward movement with your projects. Stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance continues. See, ito nga sinasabi nga dito na may mga nalagpasan ka ng mga challenges or obstacles or blocks sa buhay mo dahil ito sa positive energy na meron ka. So kung ipagpapatuloy mo yun, magkakaroon ka ng mas magandang experience pagdating sa mga progress ng buhay mo, yung pag-angat ng sarili mo, pag-angat ng mga nararanasan mo sa buhay mo, at maniwala ka lang sa gratitude and always be very thankful talaga na sa mga blessings na napupunta sa iyo, nararanasan mo. Next card is cooperation instead of competition. What's yours is yours, and no one can take it from you. There is no need to compete as there's an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperation, partnerships, you can accomplish anything. So, alun ka dapat sa mindset na wala ka namang kinakalaban but you're cooperating with people. Lalong-lalo na sa maraming taong ganito yung kailangan makipag-compete para umangat. Pwede namang magtulong-tulong para umangat. Hindi mo mapapalitan ang mindset ng ibang tao, pero para sa'yo kailangan mong isipin na you have to cooperate. Hindi mo kailangan na manira ng ibang tao para to go up. But kung magkakaroon ng abundance ang ibang tao, dapat maging masaya ka para sa kanila. Kasi ang abundance, hindi naman yan, walang limit ang abundance sa universe. So gawin mo lang kung ano yung trabaho mo, kung may blessings ng iba, then be happy for them. Be very happy na, alam mo yun, instead na mainggit ka or magkaroon ka ng feeling na
na parang bakit ganun? Bakit parang pakiramdam ko siya lang ganyan? But instead of having that, use that as an inspiration. Gawin mo gawin mong masaya para sa sarili mo yung achievements ng ibang tao, yung blessings ng ibang tao. Para magkaroon ka din ng ganitong klaseng happiness sa sarili mo para sa ibang tao. Dahil kung meron kang happiness para sa ibang tao, then you also feel good about yourself. Hindi mawawala na minsan maiko-compare mo ang sarili mo. Pero kailangan mong paalala sa sarili mo na ganoon talaga. May mga bagay na ibibigay sa'yo sa tamang panahon. May mga blessings na meron ka din right now. And ito yung blessings na kailangan mong tandaan na meron, na merong pang ibibigay sa'yo. Kung may binigay sa'yo na maganda, hindi yun limited doon. Next advice is money. All my finances are now in divine order. Love itself knows my needs and is the source for all. I need not cling to gain or fear loss. Every need will be met through offering all to the divine. So, kung ano man yung kinakailangan mo, ipagdasal mo na ibigay sa iyo ng Diyos na ito yung kailangan ko. Mas maganda sana kung may ganito. Hindi naman lahat ng ito ay andyan na agad para sa iyo, but you need to ask for blessings. And hindi mo kailangan matakot na baka mawalan ka, baka kulang, ganyan. Just ask the divine, ask God na ibigay para sa iyo to. And yun nga, ask and you shall receive. Next advice card is solitude. Once you embrace the inner divine and your own sacred solitude, the right people arrive at the right time, exactly on schedule without forcing or chasing. Alam mo, Gemini, kung minsan nafe-feel mo sa sarili mo na may love ka sa sarili mo, alam mo sa sarili mo na you are blessed, nasa sayo yung inner divine na yun. Yung energy na alam mong aligned ka sa loving energy, yun yung same na energy na mag-a-attract na mga taong makakatulong sa'yo, na kahit na hindi mo inaasahan, ay magkakaroon ka ng ganitong klaseng suporta. Next is snake. Rebirth, release, and integration. Gemini, ito yung panahon para sa'yo, ito yung year para sa'yo na makilala mo yung sarili mo. Magkakaroon ka ng mga moments na pakiramdam mo ay medyo hindi gumagalaw, tapos pagka after nun ay magiging bagong ikaw ulit. Marirealize mo sa sarili mo na yung may bago kang kakayahan, and para kang naging bagong tao na may iba ka ng powers na pwedeng gawin. May bago ka ng nalalaman, may bago ka ng talent, may bago ka ng may nag-open up na bagay para sa'yo, and mas malakas ang pakiramdam. Next is silver, goddess insight. Alam mo, yung hope na magawa mo or ma-achieve mo or maka-overcome ka man lang ng mga nangyayari sa buhay mo na nagpapabigat para sa'yo, ay andyan naman sa sarili mo. Andyan yung hope na yon. And alam mo sa sarili mo dapat na hindi ka dapat mawala, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa, hindi ka dapat magkakaroon ng problema sa hope, na feeling ng hope. And andun lang yon, pinapaalala lang sa'yo dito na meron ka nito, and kahit na pakiramdam mo ay hindi ka na nagiging blessed, ayan, andito ka pa din. Pinapaalala lang sa'yo na alam mo dapat sa sarili mong meron kang insight ng pag-asa. Next advice card is orange, creativity and change. Ang daming ng pagbabagong nangyayari sa'yo, and always be creative. Always try to see new things in a different way.
magkaroon ka ng resourcefulness, magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo na hindi dahil ginagawa ng ibang tao yung success nila in a certain way, may sarili silang ginagawa, meron ka ding sariling gagawin. Hindi mo naman kailangan mangopya, hindi mo naman kailangan na gawin lahat kung paano ginawa ng iba. Yes, nakakatulong na sila ay maging example para sa'yo, pero may sarili kang kakayahan and kailangan mong subukan na maniwala sa sarili mo. Next is Lizard, regeneration. As a survivor, you are unparalleled. No matter what happens, you can adapt. Embrace your transformation, put on your new cloak. You are a master of regeneration. Yun nga eh, same to nung snake, diba? Kaya, marami kang kayang gawin. Magta-transform ka, magiging bago ka, magiging mas malakas ka, mas malaki ka, mas marami kang pwedeng gawin dahil ito yung bagay, ito yung time para sa iyo na makilala mo kung ano pa ba ang kaya mong gawin. Loon intuitive. Listen to the song in your soul. Trust your intuition as you have a way of knowing. Ano ba yung sinasabi ng intuition mo? Ano yung sinasabi ng kutob mo? Maniwala ka doon because marami dito ang magiging guide mo. Marami sa mga naiisip mo or yung kutob mo ang magkakaroon ka ng tulong. Kung ano yung kutob mo, maniwala ka doon kung ano man siya. Next is Coyote, revealer of truth. Don't take things too seriously. Make time to play. Great wisdom comes from laughter at your own folly. So, wag mo masyadong seryosohin ng lahat. Just have some time to enjoy yourself and to enjoy kung ano man yung meron mo ngayon at wag sobrang seryoso. Okay, Gemini, yan ang forecast ninyo for 2026. Subscribe on YouTube and follow Hula Juan on Facebook para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next reading.